Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang treasure hunter at ang kanyang grupo na sinusubukang maghanap ng isang napakahalagang diamante mula sa lumubog na Titanic. Sa tulong ng makabagong mga makina, marami silang natagpuang sirang kagamitan sa loob ng barko na matagal nang nakabaon sa ilalim ng dagat. Nakakita rin sila ng isang luma at sirang kahon. Agad nila itong iniahon mula sa loob ng barko. Tuwang-tuwa ang treasure hunter nang makita ang kahon dahil maraming taon na nila itong hinahanap at pinag-aaralan. Pagkatapos, binuksan nila ang kahon, ngunit sa kanilang pagkadismaya, wala silang nakuha kundi kaunting lupa at isang lumang diary. Nainis ang leader ng grupo dahil umaasa siyang matatagpuan nila ang diamante sa loob ng kahon. Maingat nilang nilinis ang diary at doon nila natuklasan ang isang lumang larawan. Makikita sa larawan ang isang napakagandang babae na may suot na kwintas na may diamante sa kanyang leeg. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang isang matandang babae na nanonood ng balita sa kanyang tahanan. Ang pangalan ng babaeng ito ay Rose. Habang nanonood siya ng balita, nakita niya ang treasure hunter na nagsasalita tungkol sa isang larawan na nakuha mula sa wasak na Titanic. Agad na nakilala ni Rose ang babaeng nasa larawan, dahil ang babaeng iyon ay siya mismo noong kanyang kabataan. Pagkatapos nito, tinawagan ni Rose ang researcher at tinanong kung nahanap na ba nila ang diamante mula sa Titanic. Sinabi ng researcher na hindi pa nila ito natatagpuan, at sa kanya tinanong kung kilala ba ni Rose ang babaeng nasa larawan. Bilang tugon, sinabi ni Rose na siya ang babaeng iyon. Pagkarinig nito, agad nilang inimbitahan si Rose na pumunta sa kanilang barko. Nang kakarating si Rose sa barko, una niyang tiningnan ang kanyang lumang larawan at bahagya siyang naging emosyonal. Pagkatapos, nakiusap ang researcher kay Rose na ikwento ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa Titanic at balikan ang mga alaala ng nakaraan. Isa-isang sinimulan ni Rose ang buong istorya ng kanyang buhay. Ayon kay Rose, sumakay siya sa Titanic kasama ang kanyang magiging asawa. Nang unang beses siyang sumakay sa Titanic, nakita niya ang napakaraming taong dumating upang masaksihan ang napakalaking barko. Sinabi ni Rose na para sa karamihan ng tao, ang Titanic ay parang isang pangarap na natupad. Ngunit para kay Rose, isa itong lugar na nakakasikal. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang pangunahing bida ng pelikula. Naglalaro siya ng baraha sa isang hotel, kung saan natalo niya ang lahat ng kanyang kalaban at napanalunan ang isang third-class ticket para sa Titanic. Ang pangalan ng binatang ito ay Jack. Matapos makuha ang tiket, agad siyang nagtungo sa Titanic kasama ang kanyang kaibigan. Lahat ng pasahero sa Titanic ay papunta sa Amerika. Punong-puno ng kasiyahan at pananabik ang mga tao habang naghahanda ang barko sa paglalayag. Maya-maya, umalis na ang barko sa daungan at dahan-daang nagsimulang maglayag ang Titanic. Pagkatapos, makikita natin si Rose na napakaganda at napakakisig tingnan. Kasunod nito, makikita natin ang kapitan ng barko na inuutusan ang kanyang mga tauhan na dagdagan pa ang bilis ng Titanic. Samantala, sina Jack at ang kanyang kaibigan ay masayang nag-iikot sa barko. Pumunta sila sa pinakadulo ng Titanic, kung saan pinagmamasdan nila ang mga dolphins sa dagat habang i-enjoy ang napakagandang tanawin ng karagatan. Kinabukasan, makikita natin si Rose na nag-aalmusal kasama ang kanyang pamilya. Kasama rin niya ang kanyang magiging asawa. Isa itong lalaking may masamang ugali at madalas tratuhin ng hindi maganda si Rose. Dahil sa kanyang asal, nainis si Rose at umalis sa harap ng lahat. Sa kabilang banda, makikita naman natin si Jack. Bukod sa pagiging palabiro, isa rin siyang napakahusay na pintor. Madalas siyang umupo sa iba't ibang bahagi ng Titanic at gumuhit ng larawan ng mga taong kanyang nakikita. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Jack si Rose. Sa sobrang ganda nito, hindi niya maalis ang kanyang tingin sa dalaga. Ngunit dumating ang nobyo ni Rose at pilit siyang pinapunta sa loob ng barko. Pagsapit ng gabi, naghahaponan si Rose kasama ang kanyang pamilya. Habang nakaupo sa hapagkainan, halatang-halata na labis siyang nalulungkot at nawawalan ng pag-asa. Hindi nagtagal, umalis siya habang umiiyak. Dahil sa matinding paghihirap na kanyang nararamdaman, nagtungo siya sa gilid ng barko upang wakasan ang kanyang buhay. Sa pagkakataong iyon, dumating si Jack at iniabot ang kanyang kamay kay Rose. Ayaw makinig si Rose at sinabihan niya si Jack na umalis. Ngunit upang maililigtas siya, sinabi ni Jack na tatalon din siya mula sa barko kung magpapakamatay si Rose. Pagkarinig nito, nagdalawang isip si Rose at hindi na itinuloy ang kanyang balak. Habang bumababa siya mula sa gilid ng barko, biglang nadulas ang kanyang paa at muntik na siyang mahulog sa dagat. Agad namang hinawakan ni Jack ang kanyang kamay ng mahigpit at sinabi sa kanya na tumingin sa kanyang mga mata. Sa huli, matagumpay na naisagip ni Jack si Rose. Ngunit sa gitna ng pangyayari, may ilang opisyal ng barko ang nakapansin na may nangyaring kaguluhan. Makalipas ang ilang sandali,
dumating ang magiging asawa ni Rose na si Cal Hockley. Dahil hindi nila alam ang tunay na nangyari, si Jack ang kanilang pinagbintangan. Kaagad siyang aarestuhin ng mga opisyal. Ngunit ipinaliwanag ni Rose sa lahat na wala itong kasalanan. Sinabi niyang siya mismo ang may kagagawan ng nangyari. Pagkarinig nito, agad nilang pinalaya si Jack. Natuwa naman si Cal Hockley sa naging resulta at inimbitahan si Jack na sumalo sa hapunan kasama nila. Kinabukasan, makikita natin si Rose na nasa kanyang silid. Maya-maya, dumating si Cal Hockley at isinuot sa kanyang leeg ang napakamahal na kwintas na may napakalaking diamante. Napakaganda ng kwintas kaya hindi maiwasan ni Rose na pagmasdan ito. Pagkatapos nito, makikita naman natin si Jack na naghahanda para sa hapunan. Nakasuot siya ng napakagandang kasuotan na nagpamukha sa kanya na parang isang mayamang first-class passenger. Dahil hindi sanay si Jack sa mga kaugalian ng mayayaman, palihim niyang inoobserbahan ang mga tao sa paligid habang sinusubukan niyang kumilos ng elegante at may kumpiyansa. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Rose. Napakaganda niya kaya agad na napansin siya ni Jack. Hindi nagtagal, nagsimula silang mag-usap at naging komportable sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimula na ang hapunan. Nang matapos silang kumain, isinama ni Jack si Rose sa bahagi ng barko kung saan naroon ang mga third-class passenger. Bagamat galing si Rose sa isang napakayamang pamilya, labis siyang natuwa sa pagpunta roon kasama si Jack. Punong-puno ng saya ang lugar. May mga taong sumasayaw, kumakanta, at nagsasaya ng magkakasama. Kahit first-class passenger si Rose sa Titanic, hindi pa niya naranasan ang ganitong uri ng kasiyahan. Mas malaya at mas masaya siya roon kaysa sa kanyang nakasanayang buhay. Ngunit may isang problema. Nakita sila ng manager ni Cal Hockley habang magkasama sa naturang lugar. Kinabukasan, galit na galit si Cal nang malaman niyang nagsayaw si Rose kasama si Jack. Pinagsabihan niya si Rose at ipinakita ang kanyang matinding selos at galit. Hindi lamang si Cal ang nagalit, maging ang ina ni Rose ay pinagalitan din siya dahil sa kanyang ginawa. Sa sumunod na eksena, makikita natin na lihim na nakikipagkita si Jack kay Rose. Sa una, sinabi ni Rose na ayaw niya itong makita at pinapaalis niya si Jack. Ngunit hindi rin nagtagal, muli silang nagkita. Hinawakan ni Jack ang kamay ni Rose at dinala siya sa pinakadulo ng barko. Pagdating nila roon, sinabi ni Jack kay Rose na ipikit ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya rito na maaari na itong dumilat. Habang nakatayo si Rose sa gilid ng barko, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Agad siyang namangha sa napakagandang tanawin ng karagatan. Mula sa kanyang kinatatayuan, tila para siyang lumilipad sa ibabaw ng dagat. Dahil dito, labis na natuwa sina Jack at Rose. Kalaunan, dinala ni Rose si Jack sa silid kung saan nakatago ang kanyang mga painting. Namangha si Jack sa kahangahangang koleksyon ng mga obra na pagmamay-ari ni Rose. Habang naroon sila, ipinakita ni Rose ang kwintas na Heart of the Ocean. Habang nakatingin sa napakahalagang hiyas, hiniling niya kay Jack na iguhit ang kanyang larawan habang suot niya ito. Pumayag naman si Jack. Matapos niyang makumplito ang guhit, nilagdaan niya ito at isinulat ang petsa sa ibaba nito. Nang matapos ang pagguhit, hinubad ni Rose ang kwintas at ibinigay ito kay Jack, na hinihiling na ibalik ito sa loob ng safe. Bigla nilang narinig na may taong papalapit. Nang mapagtanto nilang maaari silang mahuli, agad na hinila ni Rose si Jack, at mabilis silang tumakas palabas ng silid. Ang taong papalapit ay isa pala sa mga tauhan ni Cal, na agad silang hinabol sa buong barko. Tumakbo sina Jack at Rose sa iba't ibang pasilyo, pilit na iniiwasan na makita sila. Samantala, nasa tulay ng barko si Captain Smith. Pinayuhan siya ng isang crew member na bawasan ang bilis ng barko. Ipinaliwanag nito na kapag sobrang kalmado ang karagatan, mas mahirap makita ang mga iceberg dahil walang mga alon na humahampas sa mga ito, kaya mas mahirap matukoy ang kanilang hugis at lokasyon. Sa kabila ng babala, nagpasya si Captain Smith na panatilihin ang kasalukuyang bilis ng barko. Pagkatapos, sa mataas na bahagi ng barko, biglang napansin ng lookout ang isang napakalaking iceberg na nasa harapan nila. Agad na napuno ng takot ang kanyang mukha. Agad na pinatunog ng lookout ang warning bell at binalaan ang mga nakatataas na opisyal. Pagkarinig sa babala, kaagad na inutusan ng mga opisyal na ilihis ang direksyon ng barko palayo sa iceberg. Sinubukan din nilang pabagalin ito. Ngunit dahil napakabilis ng takbo ng Titanic, hindi ito nakaiwas ng tuluyan sa tamang oras. Ilang sandali lang ang lumipas, at kumaskas ang gilid ng barko sa napakalaking iceberg. Nasaksihan ni Jack at Rose mula sa malayo ang pagbangga ng barko. Dahil sa matinding impact, nabutas ang ilang bahagi ng katawan ng barko, at nagsimulang rumagasa ang tubig dagat papasok sa mga ibabang kompartimento nito. Nagpanik ang mga manggagawang nasa ibaba at desperadong sinubukang makatakas habang mabilis na tumataas ang tubig.
Upang mapabagal ang pagbaha, iniutos ng kapitan na isara ang mga watertight door. Ngunit dahil dito, may ilang manggagawa na naiwan at natrap sa likod ng mga ito. Habang mas maraming kompartimento ang napupuno ng tubig, unti-unting kumalat ang takot sa buong barko. Samantala, nagtungo sina Jack at Rose upang hanapin si Cal at ipaalam sa kanya ang nangyaring banggaan. Ngunit bago pa sila makarating, lihim na isinilid ng isa sa mga tauhan ni Cal ang kwintas na Heart of the Ocean sa bulsa ng Amerikana ni Jack. Pagdating nila kay Cal, agad nitong iniutos na kapkapan si Jack. Laking gulat ng lahat nang matagpuan ang napakahalagang kwintas sa bulsa ni Jack. Ginamit ni Cal ito bilang ebidensya at agad niyang inakusahan si Jack ng pagnanakaw. Walang pag-aatubiling ipinahuli niya si Jack. Desperadong ipinaliwanag ni Jack kay Rose na wala siyang kasalanan. Nakiusap siya rito na magtiwala sa kanya at iginiit niyang isinabot lamang sa kanya ang kwintas bilang bahagi ng plano ni Cal. Ngunit walang naniwala sa kanyang mga sinabi. Dinala si Jack ng isang pulis sa loob ng security office na nasa kailaliman ng barko at ipinose siya sa isang tubo upang hindi makatakas. Sa kabilang banda, nakipagpulong si Thomas Andrews kay Captain Smith at sa mga nakatataas na opisyal. Doon niya ibinigay ang isang nakapangangilabot na balita. Batay sa tindi ng pinsala, wala pang isang oras bago tuluyang lumubog ang Titanic sa ilalim ng karagatan. Natahimik ang buong silid habang unti-unti nilang nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Kasabay nito, lalo namang naging marahas si Cal kay Rose. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, mabagsik niya itong kinausap at sinampal pa. Sa labas, nagsimula ng mamahagi ang mga crew member ng mga life jacket sa mga pasahero. Gayunpaman, hindi nila sinabi sa mga tao na inaasahang lulubog ang barko sa loob ng isang oras. Nagsimula na rin ang paglikas, kung saan unang isinakay sa mga lifeboat ang mga pasaherong nasa first class at second class. Samantala, ang mga pasaherong nasa third class ay pinigilan sa likod ng mga nakakandadong gate at hindi pinayagang makarating sa itaas na bahagi ng barko. Kalaunan, muling nakatagpo ni Rose si Thomas Andrews. Labis ang kanyang pagdadalamati habang naglalakad sa loob ng barko ang taong nagdisenyo mismo sa Titanic. Napansin ni Rose ang matinding takot sa mukha ni Thomas Andrews kaya nilapitan niya ito. Sinabi niyang nakita niya mismo ang pagbangga ng barko sa iceberg at tinanong kung ano talaga ang nangyayari. Sa wakas, sinabi rin ni Andrews ang totoo. Sa loob ng isang oras, tuluyan nang lulubog ang barko sa ilalim ng tubig. Nabigla sina Rose at Cal sa kanyang sinabi. Tulad ng karamihan sa mga tao, naniniwala rin sila na imposibleng lumubog ang Titanic. Agad silang pinayuhan ni Andrews na magpunta na sa mga lifeboat habang may oras pa. Samantala, patuloy pa ring pinipigilan ang mga pasahero ng third class habang ang mga pasahero ng first class ay isa-isang isinasakay sa mga lifeboat. Sa panahong ito, patuloy na sinisiraan ni Cal si Jack at walang tigil sa pang-iinsulto kina Jack at Rose. Dahil sa kanyang asal, tuluyan ang napagtanto ni Rose na nagsasabi ng totoo si Jack at hinding-hindi nito magagawang nakawin ang kwintas. Desidido na siyang iligtas ito kaya agad siyang tumakbo upang hanapin si Jack. Matapos maghanap sa iba't ibang bahagi ng barko, sa wakas ay natagpuan niya si Jack. Sa oras na iyon, nagsisimula ng bahain ang lugar kung saan ito nakakulong. Labis ang ginhawang naramdaman ni Jack nang makita si Rose. Habang nakaposas pa rin sa tubo, sinabi niya kay Rose na hanapin ang susi. Desperadong naghanap si Rose ngunit wala siyang makita kahit saan. Dahil sa matinding kaba, hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Habang tumatakbo siya pabalik sa pasilyo, napansin niya ang isang palakol na nakasabit sa malapit. Agad niya itong kinuha at nagmamadaling bumalik kay Jack. Sa matinding pagsisikap, inihampas ni Rose ang palakol at nagawa niyang mabasag ang posas. Sa wakas ay nakalaya rin si Jack. Sa puntong iyon, napakataas na ng tubig sa loob ng barko. Magkasama nilang nilabanan ang lumaragasang tubig habang dumaraan sa mga binabahang pasilyo at kalaunan ay nakarating sila sa seksyon ng third class, kung saan marami pa ring pasahero ang nakakulong sa likod ng mga nakakandadong gate. Kasama ang ilang iba pang tao, tumulong si Jack na sirain ang mga harang. Pagkabukas ng mga ito, sabay-sabay na nagsitakbo ang mga natrap na pasahero at sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong makatakas patungo sa itaas na bahagi ng barko. Pagdating ni Jack at Rose sa itaas na bahagi ng barko, bumungad sa kanila ang matinding kaguluhan. Nagpapanik na ang mga pasahero at nagsisitakbo sa iba't ibang direksyon habang desperado nilang sinusubukang iligtas ang kanilang sarili. Mabilis na napupuno ang mga lifeboat at marami ang pilit na sumasakay bago patuluyang maubusan ng pagkakataong makaligtas. Nagtungo sina Jack at Rose sa isa sa mga natitirang lifeboat, ngunit agad nilang nalaman na mga babae at bata lamang ang pinapayagang sumakay. Samantala, bumalik si Cal sa kanyang safe at kinuha ang lahat ng kanyang pera kasama ang kwintas na Heart of the Ocean.
Habang nagpapatuloy ang paglikas, hinikayat ni Jack si Rose na sumakay na sa isa sa mga lifeboat. Ngunit tumanggi si Rose dahil ayaw niya itong iwan. Sa sandaling iyon, lumapit si Cal kay Rose at ipinatong ang kanyang Amerikana sa mga balikat nito. Sinabi niyang huwag itong mag-alala dahil nakahanap na raw siya ng paraan upang makaligtas silang dalawa ni Jack. Matapos makasakay si Rose sa lifeboat, saka lamang ibinunyag ni Cal ang totoo kay Jack. Mayabang niyang sinabi na nagsinungaling lamang siya at wala siyang ginawang anumang paraan upang iligtas si Jack. Sinabi pa niya na siya ang mabubuhay habang si Jack ay may iwan upang mamatay kasama ng lumulubog na barko. Habang unti-unting ibinababa ang lifeboat, napagtanto ni Rose na hindi niya kayang iwan si Jack. Walang pag-aalinlangan siyang tumalon palabas ng lifeboat at umakyat muli pabalik sa Titanic. Agad siyang sinalubong ni Jack at mahigpit siyang niyakap. Nang makita ito ni Cal, tuluyan na siyang nawalan ng kontrol sa kanyang galit. Bumunot siya ng baril at nagsimulang paputukan sila. Agad na tumakbo sina Jack at Rose upang iligtas ang kanilang buhay habang hinahabol sila ni Cal sa loob ng barko. Kalaunan, nakarating sila sa isang mas mababang bahagi ng barko na binabahana. Dahil sa rumaragas ang tubig, hindi na sila masundan pa ni Cal at napilitan itong huminto. Habang nakatayo roon, bigla siyang nagsimulang tumawa. Nagtaka ang kanyang tauhan at tinanong kung bakit siya natatawa. Doon niya naalala na naiwan niya ang kwintas na Heart of the Ocean sa loob ng Amerikanang ibinigay niya kay Rose. Ibig sabihin, nasa kanya ngayon ang napakahalagang diamante. Samantala, nagtago sina Jack at Rose sa ibang bahagi ng barko. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula ring pasukin ng tubig ang lugar na iyon kaya napilitan silang lumipat muli. Habang naghahanap ng paraan upang makatakas, nakarating sila sa isang metal na gate na nakakandado mula sa kabilang panig. Hindi na sila makabalik dahil ang mga pasilyo sa likuran nila ay lubusan ng nalubog sa tubig. Nang tila wala ng pag-asa, napansin nila ang isang opisyal na nasa malapit. Desperadong humingi si Rose ng tulong sa kanya. Sinubukan ng opisyal na buksan ang gate, ngunit dahil sa matinding kaba, nahulog niya ang susi sa tumataas na tubig. Dahil sa takot, iniwan niya sina Jack at Rose at tumakbo palayo. Wala nang ibang pagpipilian si Jack kundi sumisid sa napakalamig na tubig. Matapos ang mahirap na paghahanap, matagumpay niyang nahanap ang susi at nabuksan ang gate. Agad na nakatakas ang dalawa at ipinagpatuloy ang kanilang pag-akyat patungo sa itaas na bahagi ng barko. Kasabay nito, desperado na ring mailigtas ni Cal ang kanyang sarili. Kinuha niya ang isang maliit na bata at nagsinungaling sa isang opisyal na sinasabing siya lamang ang nag-iisang tagapag-alaga nito. Dahil naniwala sa kanyang kwento ang opisyal, pinayagan siyang makasakay sa isang lifeboat. Sa iba't ibang bahagi ng barko, patuloy na nakikipaglaban ang mga pasahero para sa kanilang kaligtasan. Kabilang sa kanila ang mga music hero ng barko. Kahit alam nilang maaaring hindi na sila makaligtas, pinili nilang huwag tumakbo upang iligtas ang kanilang sarili. Sa halip, nagpatuloy silang tumugtog ng musika ng magkakasama. Ibinigay nila ang kanilang huling pagtatanghal upang kahit papaano ay mapakalma ang mga natatakot na pasahero sa kanilang paligid. Habang lumilipas ang oras, halos kalahati na ng Titanic ang tuluyang lumubog sa ilalim ng karagatan. Ang mga natitirang pasahero ay nagunahang umakyat patungo sa mas matataas na bahagi ng barko. Kabilang sa kanila sina Jack at Rose, na patuloy na umaakyat hanggat kaya nila. Kalaunan, narating nila ang pinakadulong bahagi ng barko. At pagkatapos, nangyari ang isang bagay na hindi maisip ng sinuman. Nahati sa dalawang napakalaking bahagi ang Titanic. Desperadong kumapit sina Jack at Rose sa mga railings habang nagsisimula ang huling paglubog ng barko sa Atlantic Ocean. Ilang sandali lamang ang lumipas at tuluyan nang naglaho ang Titanic sa ilalim ng mga alon. Kasama ng daan-daang iba pang pasahero, hinila rin sina Jack at Rose pababa ng tubig. Sa kabila nito, nagawa nilang makipaglaban sa malalakas na agos at muling makaahon sa ibabaw. Pagdating nila sa ibabaw ng tubig, agad na nagsimulang hanapin ni Rose si Jack. Biglang may isang lalaking nagpapanik na kumapit kay Rose at sinubukan siyang gawing sandalan upang manatiling nakalutang. Dahil sa bigat nito, unti-unting nahihila si Rose pababa sa napakalamig na tubig. Sa tamang oras, dumating si Jack at itinulak palayo ang lalaki, kaya nailigtas niya si Rose mula sa pagkalunod. Pagkatapos nito, nalalayan niya si Rose habang lumalangoy sila sa nagyayelong karagatan hanggang sa makarating sila sa isang lumulutang na piraso ng kahoy na natanggal mula sa barko. Alam nilang iyon na marahil ang kanilang huling pag-asa upang mabuhay, kaya tinulungan ni Jack si Rose na umakyat dito. Ngunit sapat lamang ang laki nito para sa isang tao, kaya nanatili si Jack sa tubig habang hawak ang kamay ni Rose. Sa kanilang paligid, daan-daang tao ang desperadong nagsisikap na manatiling nakalutang. Napakalamig ng tubig, at isa-isang nawawalan ng buhay ang mga tao dahil sa matinding lamig.
Nanghihina na rin si Rose. Habang nanginig ng hindi mapigilan, tumingin siya kay Jack at sinabi niyang tila unti-unti nang tumatahimik ang lahat. Sinabi ni Jack na huwag siyang matakot. Tiniyak niya kay Rose na darating din ang mga bangkang pang-rescue at maililigtas sila. Nakiusap siya rito na huwag sumuko at huwag muna siyang makapagpaalam ng tuluyan. Pagod na si Rose at unti-unti nang nawawalan ng pag-asa, ngunit patuloy siyang kinakausap ni Jack upang manatili siyang gising. Sinabi niya na ang pagkapanalo niya ng tiket para sa Titanic ang pinakamapalad na pangyayari sa kanyang buhay dahil doon niya nakilala si Rose. Pagkatapos ay hiniling ni Jack na mangako si Rose sa kanya. Ano man ang mangyari, at gaano man mawalan ng pag-asa ang sitwasyon, hindi siya dapat sumuko. Kailangan niyang ipaglaban ang kanyang buhay, at sulitin ang bawat sandali nito. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang mga rescue boat upang maghanap ng mga nakaligtas. Pagdating ng mga opisyal, labis silang nalungkot nang makita na karamihan sa mga taong nasa tubig ay wala ng buhay. Malungkot na sinabi ng isang opisyal na huli na silang dumating. Nang marinig ni Rose ang tunog ng rescue boat, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Agad niyang sinubukang gisingin si Jack. Jack, gumising ka. Tingnan mo, may bangka na. Tama ka. Maililigtas tayo. Ngunit hindi sumagot si Jack. Habang nakatingin siya rito, unti-unting napagtanto ni Rose ang masakit na katotohanan. Hindi na kinaya ni Jack ang matinding lamig ng karagatan at tuluyan na itong namatay. Parang gumuho ang kanyang mundo sa natuklasang iyon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang pilit niyang tinatanggap ang pagkawala ng lalaking pinakamamahal niya. Pagod na pagod at wasak ang puso, unti-unting nawalan ng malay si Rose. Ngunit bigla niyang naalala ang pangakong ginawa niya kay Jack. Tinipon niya ang lahat ng natitira niyang lakas, nagpaalam siya kay Jack, at dahan-dahang binitawan ang kamay nito habang tuluyan itong nilamon ng madilim na karagatan. Sinubukan niyang tawagin ang rescue boat, ngunit dahil sa matinding lamig, halos wala nang lumalabas na tinig mula sa kanyang bibig. Tumanggi siyang sumuko. Pagkatapos, napansin niya ang isang sipol na nakasabit sa life jacket ng isang taong wala ng buhay na lumulutang sa malapit. Inabot iyon ni Rose at buong lakas niya itong hinipan. Agad na narinig ng mga nasa rescue boat ang matinis na tunog. Mabilis silang bumalik at natagpuan si Rose na lumulutang pa rin sa nagyayelong tubig. Ilang sandali lamang ang lumipas at naiahon siya sa bangka. Sa wakas, nailigtas siya. Kinabukasan, dumating ang isa pang barko upang dalhin sa ligtas na lugar ang mga nakaligtas. Kabilang sa mga survivor, desperadong hinanap ni Cal si Rose. Palipat-lipat siya sa iba't ibang bahagi ng barko habang tinatawag ang pangalan nito. Ngunit nang makita siya ni Rose, agad niyang itinago ang kanyang mukha upang hindi siya makilala. Kalaunan, nang makarating ang rescue ship sa Amerika, tinanong siya ng isang opisyal kung ano ang kanyang pangalan. Sa halip na gamitin ang kanyang tunay na pangalan, buong pagmamalaki niyang isinagot, Rose Dawson. Pinili niyang parangalan ang lalaking tuluyang nagpabago sa kanyang buhay sa pamamagitan ng paggamit sa apelyido ni Jack. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa kasalukuyang panahon. Matapos ikwento ang lahat ng kanyang pinagdaanan, tahimik na lumabas sa barko ang matandang si Rose. Habang naramdaman niya ang kanyang mga alaala kasama si Jack at ang Titanic, inilabas niya ang kwintas na Heart of the Ocean, ang napakahalagang diamante na matagal nang hinahanap ng maraming tao. Habang nakatayo sa ibabaw ng lugar kung saan nakahimlay ang mga labi ng Titanic, marahan niyang inihulog ang kwintas sa karagatan at ibinalik ito sa lugar kung saan nagsimula ang kwento nito. Sa paggawa nito, tuluyan niyang binitiwan ang bigat ng nakaraan. Tinuruan siya ni Jack ng tunay na kahalagahan ng buhay. Dahil sa kanya, natutunan niyang yakapin ang bawat oportunidad, maglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo, sundan ang kanyang mga pangarap, at sulitin ang bawat sandali ng kanyang buhay. Ngayon, sa huling yugto ng kanyang buhay, payapa na niyang pinakawalan ang lahat. Sa pinakahuling emosyonal na eksena ng pelikula, tila muling nagkita sina Rose at Jack sa isang napakagandang pangitain. Muling lumitaw ang Titanic na buo at marangal. Napapalibutan ng mga taong nawalan ng buhay sa trahedyang iyon. Doon, sa engranding hagdanan ng barko, naghihintay si Jack para kay Rose tulad ng dati. Habang papalapit si Rose sa kanya, nagsimulang magpalakpakan ang mga pasaherong nasa paligid bilang pagdiriwang sa kanilang muling pagkikita. At sa hindi malilimutang sandaling iyon, tuluyang nagtapos ang kwento. Ang Titanic ay hindi lamang kwento tungkol sa isa sa pinakamalalaking trahedya sa kasaysayan ng paglalayag sa karagatan. Isa rin itong walang kupas na kwento tungkol sa pag-ibig, sakripisyo, katapangan, at sa kahalagahan ng tunay na pamumuhay habang mayroon pa tayong pagkakataon. Dito nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo sa naging kwento ni na Jack at Rose? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section.
Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Wandong Shorts, Eman Dumalagan, TXT, Chennai, Natural Arellano, Pangging Vlog, Ace Zulweta from Poblacion Margo sa Tubig Zamboanga del Sur, Andrew Lagasan from Noveleta Cavite, Iwan Antipawan from Bocaue Bulacan, Emmanuel Abgaban from Caloocan Oreta Street Block 24-25, Wilfredo Bea from Bulacan, at Yancy Zeus Bebe from Mindanao South Cotabato. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.